Isang taon may higit lang. Isang taon pa lang. Diba, punong ministro. Mula nung umuwi ako, nung lumaban ako sa karera, 4 na beses. Huwag ng malaking issue na nandaraya, umiiyak. Hindi po ito iyakin. Kaya nga po niya magtayo ng club eh. Kaya lang, ang advice ko nga sa kanya, mahirap pumawak ng club. Katulad nga yan, tamo, nagkaka-issue. Mahirap pumawak ng club. Kaya dapat po, huwag niyo pong palakihin yung issue. Kalapati lang po ang naglalaban. Hindi kayo mismong tao. Lahat kayo sa Nubesia, magkakaibigan dapat. Magkakasundo. Hindi dapat pag-awayin nyo ng yung personalan. Dapat po walang ganun. Dapat, kasi kalapati lang po yan. Kalapati lang natin. Yung kalapati nga natin, pag pinalipad natin, hindi naman niya alam na nakikipagkarera sila eh. Kaya lang yung bumibilis dahil sa inyo. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nagkakabilib, taong napagbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. Yo, what's up mga ka-amigo? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to Punong Ministro Law TV. So ngayong araw ay nandito ako sa Manila. Siyempre pagkakataon ko na yan para mabisita ko yung mentor ko, si Mentor Sunny Concilio. Okay? Si Mentor kasi nanonood lang yan ng mga labang ko dyan sa Nueva Ecija. So nagsimula yan nung last lap mga ka-amigo kasi sabi ng iba mahina daw yung kalapati ko, bulok, at hindi nakauwi sa 8 lap. Hindi nakauwi yung aking kalapati sa last lap sa Badok. Tapos 8 kalapati ko hindi nakauwi. So actually mga ka-amigo, ang nangyari doon, syempre ako, vlogger ako, iba-vlog ko kung ano yung tunay na nangyari. At syempre, gagalingan natin yan pag-perform ng ating pagbablog para syempre, doon sa aking gagawin vlog, ma-enjoy yung mga manonood natin. Okay, so yung araw na yon hindi talaga tayo nakapagpauwi kahit isa sa 8 na yon na sinasabi natin champion line. O, naging issue din yung champion line. Bakit ko sinabing champion line? Ang mga kalapati ko, mga ka-amigo, binili ko, hindi ko hiningi. Binili ko lahat yan kay pareng Anthony Aquino. Okay? So, i-search na lang Anthony Aquino. 16 kalapati ang binili ko sa kanya, mga anak na mga champion niya at overall champion. Ginawa kong breeder. O ano tawag nyo doon? Chapsuy? Netoy? Di ba pagka anak ng champion, halos bloodline na rin ang champion yun. Kaya tinawag kong champion line mga ka-amigo. Mentor, bumili ako sa kanya na maraming kalapate. Lahat ng champion line din ni Mentor. Tama ba ako, Mentor? Oo, tama. O ano tawag nyo doon sa mga magiging anak o apo nun? Di ba? Champion line din. Hindi ko naman sinabing champion. At syempre, meron din tayong napatunayan doon sa Nueva Ecija, yung mga last labang ko sa Norte, na nag-champion tayo. 60 overall champion. Ilang libong kalapate kalaban. Nasa mahigit 4,000 ang kalapating nilabanan nun. Pero kung nakauwi nung last lap yung kalapati ko, Hakot Award yun mga ka-amigo. So yun yung isang kalapati kong nagpatunay. May mga Santa Ana finisher pa rin tayo. Last lap finisher tayo nung nakaraan nun. Last lap dito sa JPRC, nag-champion tayo mga ka-amigo. 9 overall champion tayo at saka 12 overall champion tayo YDOB category. So yun lang mga ka-amigo, sinasabi ko, mga anak doon, binread ko, nilalabang ko ngayon. So ano sasabihin nyo doon? Hindi ba champion line yun? Maaari, kahit champion line, hindi naman sinasabing champion line, champion din na magiging anak. Nasa nag-aalaga yan mga ka-amigo at sa kalapate. Kahit sabi, pagtagpuin natin, first overall champion, mag-aanak ba yun ng champion agad? Hindi. Di ba tama ako, Mentor? Hindi tayo sigurado. Oh, siyempre. Kasi kung champion ka, champion hen, pinagpares mo, kung sigurado ka magcha-champion yan, wala na magkakarera. Kasi lahat ng nagbebenta, puro champion. Galing sa winning line. So, yun lang yung isang issue na gusto ko. Yun ang issue niyan. So, kaya ako tinawag na champion line. Eh, ano itatawag ko? Netoy line. So, yun yung isang issue. Ngayon, eto, issue pa to na sa 1, 2, 3, 4, 5 na dinikit na rin sa akin. Ipapaliwanag ko sa inyo mabuti mga ka-amigo. Siyempre ako, nagbablog. Nag-aabang ako. Eh, ano gusto nyo gawin ko sa pagbablog? Ay, eto'y kalapati ko. Dumating. Tapos, manunood ba ang mga katulad ng mga kabataan ngayon? Hindi man lang makakita ng isang magandang vlog. Energetic. Okay? At ipapakita yung totoong nangyayari. So, ayun yung mga kalapati ko. Siyempre, actor ako, director ako. Ako may-ari ng vlog ko. Rules ko. Gagalingan ko. Diba? So, etong idinikit sa akin na issue. Dumating mga kalapati ko sunod-sunod. Yung aking sinusundan na pattern, yung Gimba. Pag nagpa-uwi Gimba, susunod mga ilang minutes sa akin na. Ano ba kamalayan ko na nagluko yung ikla ko? Eh dinadala naman namin yan sa loading station sa club para i-check nila tuwing Friday ng gabi.
Kasama yung kalapati namin na babayaran ng mga kategory at kung ano-ano pa. Di ba, chine-check nila yan? O, na-check nila. Dumating ang Sabado, pahinga yung kalapati. Sa clubhouse, isang buong araw ng Sabado. Ngayon, isang buong araw, hindi ko alam kung anong araw binibiyahe yan papunta doon sa mga designated location kung saan yung last lap o fourth lap, ganyan. Hindi natin alam. So, pagdating ng Linggo, ikakabit lang namin siyempre yung iklak na yan sa saksakan. O, de kung ano yung lumabas doon sa iklak, yun ang aming pagbabasihan sa pagdating ng kalapate. Di ba, kuya? O, pag nagdumating yung kalapati natin sa landing board, pagpasok, magkaklak yun doon sa iklak natin, lalabas yung record nun, na nag-clock. O, yun yun ang binablog ko. Siyempre, yung ano natin, yung chinecheck na pag dumating yung ranking. Nasa ranking yun, mga kaamigo. Dumadating doon yung ibon natin, nagra-rank siya. Yung speed. Nakakumpara doon lang doon sa may speed na yon. Kahit sino, may baka nakapag-record noon dati. Hahanap ako ng kopya noon na makikita. Nag-reply ang club kung anong oras ng ibon mo dumating, anong speed ng ibon mo. So makikita yung rank ko doon, 1, 2. Tapos sumunod, meron pa sumunod na 3, 1, 2, 3. Malay ko ba na ang nagloloko, iklak. Mali ko ba na nagloloko yung ano to, battery ng iklak sa likod? Pag hindi nakasaksak, tapos pag sinaksak mo, delay na yung oras. Ano ba mali ko doon? Ang sinabi lang sa amin ng club, plug and play lang ang iklak. Hindi nila sinabi na nalolobat yung battery sa likod. Ganyan mga kaamigo yung issue na yan. Saka minsan, pag bumaba yung ibon mo, hindi nag-register, pwede mo ulit kunin yun. Sausaw mo ulit sa pad. Para mag-clock. Para mag-clock. Kasi minsan, dumating ang ibon, may putik, may borak na tuyo, hindi nag-register. Kaya kailangan, itignan mo rin yung i-clock mo kung pumasok. Ngayon, pag hindi pumasok, pwede mo siyang kunin, yung kalapate, ano mo ulit, isawsaw mo sa pad. Ang ginagawa namin dyan, pagka kunyari, hindi pumasok, bibidyohan namin kung anong time. Saka namin sesend sa GC ng kung kachat namin yung may-ari. Ganun ang ginagawa namin. Mahirap sinasabi na narinig ko nga minsan nagkakadayaan. Mahirap mandaya sa iklak. Ako, paano ko mandadaya? Kung ano lang yung lumabas sa iklak, tsaka sa MABC na ranking, yun lang ay binablog ko mga kaamigo. Lilinawin ko sa inyo. Ginawa nyo ng katuwaan. Marami ako nakikita, may nagre-reels pa na ginawa nyo katuwaan yung champion line ko, ginawa nyo katuwaan yung 1, 2, 3, 4, 5 ko. De syempre, kung ano lang yung dumating na ibon ko, yun ang ibablog ko. Yun ang nakalagay doon sa may i-clock natin, tsaka yung ating MABC na ranking. Yung iba kasi hindi pa nakakagamit ng i-clock, kaya hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng mga nakalagay doon. So ipinapaliwanag ko sa inyo mga kaamigo, na yung ating i-clock, yun lang nakabase, doon nakabase yung aking pagbablog. At saka doon sa ranking ng MABC. So bakit nyo ako parang kinukutya pa sa 1, 2, 3, 4, 5 tsaka lap champion? Ang may kasalanan yan, kung tutuusin lang, yung may-ari ng iklak at yung club natin. Dahil nag-check sila ng Sabado, nang nag-check sila ng Biyernes, dapat nakita nila kung tama ba yung oras doon, para pag ginamit namin ng Linggo, okay pa, plug and play lang. Hindi nangyari yung ganun So sino sisisihin nyo? Hindi ako. Kung ano lang lumabas doon, yun ang bablog ko. Ang sisihin nyo, yung nag-check. Sino nag-check? Yung anak ng may-ari ng club, hindi ako magbibigas ng pangalan. At saka ang ibon, hindi nyo pwede sisihin. Dumaan lang yung sapad. Di bumatak yung oras, kung ano yung oras. So ngayon, dumating na. Eto, tapos na yung issue na yan. Para na-clear lang ha. Dumating yung 8 lap nga na yan, walang umuwi. So nagkaroon ng issue yung mga kabataan, yung mga bagong panshir, newbie panshir sa Bulacan at Nueva Ecija. At syempre, kasama rin ako nagreklamo as a player na, hindi na vlog as a player na. Syempre, bagong ano lang ako, panshir lang ako na nag-aalaga ng kalapati dyan sa Nueva Ecija. Hindi naman lahat, alam ko. Nag-send sa akin yung anak na may-ari na sa Badok lang at hindi sila makapasok dahil merong isang club doon na umabuso sa ibang lugar binitawan. Dapat sa Pagudpod, mga ganon. Ang isipan ko, at yung mga batang panshir at newbie panshir na nag-chat-chat sa akin, isang location lang ang pinagpakawalan. Isang truck lang yung pinagpakawalan din. Tapos, iisa lang yung time ng 2 lugar. Sinait tsaka yung Badok. So, siyempre, sa aming mga newbie panshir, paano nangyari yun? Di siyempre, magko-question kami mga kamigo. Masama ba kami magtanong na itanong namin sa inyo at sa club natin na yung truck na ginamit, iisa lang.
tapos 2 lugar, iisa rin ang time. Iisa lang din yung video ng release. So naguluhan kami. Yung pala ang ginawa ng club, nasa boundary ng 2. Badok at Sinais nasa gitna. Isang bitaw. Eh kung ipinaliwanag nyo kaagad sa amin yan, sana hindi na ako hindi na sana kaagad ako hindi na umaba kasi alam nyo mga kaamigo, marami kasing mga naging basher ko diyan. Okay? Natalak ng talak agad, yung putak ng putak ba? Tapos sasabihin ako yung iyakin. Paano ako naging iyakin? Kahit kailan hindi ako umiyak ng katulad ng mga isyong ganito. Sinasabi ko yung issue para magkaroon ng sagot sa problema. Okay? Ang pag-iyak ba, pag umiyak ba si Punong Ministro sa vlog na ito, ang kapalit, ban agad sa club. Diba? Ako, nagtatanong ako. Nagpapaliwanag. Hindi nga ako nag-name drop ng club nun, tsaka nung may-ari eh. Kasi gusto ko... Karapatan ng member. Karapatan ng member na magtanong. Keso mayaman ka, keso mahirap ka, pantay-pantay lang yan pagdating sa kalapate. Tsaka dapat, huwag niyong pag-awayan yung kalapate. Kalapate, lumilipad lang yan, hindi nila alam na nagkakarera sila. At tayong mga pansir, dapat magkakaibigan. Hindi tayo dapat mag-away-away. Kung ano yung isyong lumalabas na hindi maganda, dapat maayos. Hindi tayo dapat magkaano. Kasi para umaba yung ng club, tumagal ang club, yung ng pigeon industry, dapat lumaki. Dapat, wag magtatalo-talo yung pansir. Dapat magkakaibigan kayo. Hindi kayo magkakalaban sa club. Pag nasa club kayo, dapat nga friend kayo lahat. Kalapati lang yan, lumilipad yan. Sila lang ang naglalaban, hindi kayo. Kaya yung mga basher na hindi ko alam kung kasali o kasali sa club na yun, sana wag niyong pahabain ng issue. Ayusin nyo, wag niyong palakihin yung gulo. Kung may nasabi si Punong Ministro na tungkol dyan sa club na yan, na bakit nga siya, porque nagsalita lang, binansya. Kasi maraming small pansir na nagtatanong sa kanya kung bakit gano'n nangyari, pakisabi dun sa vlog niya, paki-brought out sa kanya, na sa club na yon bakit gano'n. Inaanuhan siya ng mga small pansir. Mga hindi pansir, huwag na sana makialam. Yung pansir na nagtatanong sa kanya, kaya siya naman ang parang boses ng isang club na para magsalita siya, magpaliwanag. Katulad niyan, yung sinasabi na isang truck, 2 club. Yung pala sa boundary pinakawalan. Sa boundary daw. Sa boundary. Sinait tsaka Badok. Yun. Dapat bago pinaliwanag nyo sana. At saka sana yung club na ganun, wag nyo mamasamain kung magtatanong yung member sa inyo. Kasi ang maganda niyan, release, bago i-release, dapat naka-video kayo. Wag nyo puputulin yung video para yung mga new member na gusto lang makita kung paano binitawan, kung saan lugar, dapat nga bago nyo bitawan, pakita nyo yung back view, yung mga view na yung lugar na yun, pakita nyo bago nyo i-release yung ibon. Kasi maraming masayang pansir na nakikita nila yung kung saan binitaw ibon nila. Kahit ako, kung ako kasali dyan sa club na yan, kahit hindi ako manalo, masaya ako na nakarating yung ibon ko dun sa lugar na yun. Kahit hindi manalo ibon ko, basta nakarating sa lugar na yun, masaya na ako. Kaya hindi dapat pagtalunan yung ganyan issue na dapat nagpapaliwanag lang yung member, nagpapaliwanag lang yung tao na kung sino man yung kasali sa club na yan, ibaban na. Dapat, ako bilang advisor lang, sana wag pahabain yung gusot na yan. Dapat ayusin. Ngayon, nabanyo na si Punong Ministro. Magsasalita na talaga ako. Pero hindi porke nabanyo parang masama na. Hindi. Kung binan nyo, tanggap na. Sinabi ko nga sa kanya, in-advise ako siya. Kung binan ka, Punong Ministro, tanggapin mo lang. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano man. Kaya yun talaga. Siyempre, nasasaktan din yung club na nakapagsalita ka. Pero, sana pinaliwanag sa umpisa pa lang na hindi pala isang truck yan, na isang club diretso, yung pala nililipat pala sa ibang club, ibang truck yan. Di ba? Wala palang sariling truck. Walang sariling truck. Hindi ko nga rin alam. Pinaliwanag nyo, bago magkarera na itong kalapati natin, makikisakay lang. Hindi yung kala ng member, katulad ako, halimbawa may member ako, hindi nyo pinaliwanag. Siyempre magkasalita din ako na bakit hindi nyo pinaliwanag na ililipat pala sa truck yung Kung hindi nyo mapaliwanag, dapat
may blackboard kayo, nagsulat kayo sa blackboard para marami nakakabasa. Na yung kalapati natin, yung karera natin ngayon, ililipat natin sa ibang track. Sa ibang club din. Diba? Makikisama. At least kung ano man ang nangyari, alam nila. Meron kayong ipapakita. Sinulat namin sa blackboard, nag-announce yung isang director dito na hindi tutuloy dun sa club na yun. Tapos? Di sana walang issue na maano. Hindi kung kailan yung pinakawalan na walang nakakaalam. Diba? Tapos, ayan na, huli na nila malalaman na nilipat pala sa ibang track, hindi pala dun binitaw, sa iba pala binitaw, binaba o ano man. Yun. Kaya sana po, yung club na kung ano man club yan, sana wag nyo napahabaan yung issue. Ayusin nyo na lang para lumaki yung dyan sa Nevesia, sana mag-enjoy lahat yung mga kalapatid lahat ng player. Dadami pa yung player nyo. Basta kulang lang yan sa paliwanag. Paliwanag nyo lang sa player. Kung late man yung paliwanag nyo, sana meron kayong isang tauhan dyan na magsalita, na mag-live, na magpaliwanag. Na kung sino man yung nagkamali, magpapasensya na lang. Huwag na tayo magtalo-talo. Tsaka yung mga buzzer na iba na parang, parang sa pinapanood ko, parang nagagatong na parang yung kumbaga yung apoy maliit, pinapalaki. Dapat ayusin na lang. Kasi magkababayan kayo sa Nevesia, isang lugar lang kayo. Di ba? Hindi ba kayo masaya na yung club na yan, nabuo kayo diyan na maganda yung palaro nyo. O tapos magkakaroon kayo ng issue hindi maganda. Tapos diyan din probinsya nyo yun, isang Nevesia, kumbaga magkababayan kayo, magkakaaway-away kayo. Hindi po magkakaaway dapat yung mga player o pansir. Kalapati lang ang naglalaban. Dapat lahat tayo player tayo, dapat magkakaibigan. Kalapati lang ang naglalaban. Hindi kasali yung mga player na nagkakarere, nag-aaway. Kung talo. Kung panalo. Ganun lang yan. Eto nga buti nasabi mo yan. Marami nasasabi na hindi ko daw matanggap ng talo. Kasi sino ba hindi nakatanggap ng pagkatalo? Pag talagang talo. Pagka panalo ka. Kung bakit idinidikit sa issue na to, na hindi lang ako nakapagpa-uwi, iyak ako na iyak. Paano ako umiyak? Ato pa, may masasabi ako sa inyo ha. Si Puno Ministro, pwede kong hilingin sa kanya, kung nakatsamba man sa dyan sa club nyo, nanalo siya. Pwede kong hilingin sa kanya, yung kalahati ng premyo niya, pamigay dun sa mga player. Kahit hindi kalahati, kahit buo. Kahit buo. In-advise ako siya. Puno Ministro, total tumutulong ka, namimigay ka ng ibon. Pakita mo sa kanila kung nanalo ka man, kung nakatsamba ka man, kung sinuwerte ka, nanalo ka. Bigay mo yung premyo sa ibang player na kawawa. Mga small pansir. Small pansir. Wag kayong mahiyang magsabi sa kanya, yung mga small pansir. Wag na kayong bas kayo ng bas, para nangaasar kayo. Wag ganun. Pwede si Punong Ministro naglalaro lang yan. Kaya niya yan. Kaya niya nga kung sasabihin magtayo ng club, kaya niya. Tsaka wag niyong mamalitin yung kalapati natin kung bulok. Bilang isang player, sasampulan ko kayo, halimbawa kayo, player kayo. Sasali kayo sa isang club. Sasali ba kayo na ang kalapati nyo bulok? Yun na lang isipin nyo. Magagastos kayo, magbabayad kayo ng membership, magagastos kayo sa training, alagaan nyo araw-araw. Yung iba may lupman, may kaya, nagkukuhan lupman. Tapos, bulok ang ibon. Sana po, wag nyo, yung nagkasabing bulok ang ibon, ni Punong Ministro, medyo nadadamay ako doon. Kasi ang ibang ibon ko, na kay Punong Ministro. Ngayon, kung gusto nyo patunayan ko, message nyo ako, ipopost ko yung mga diploma ng ibon ko kung saan ako sumaling club. Pupost ko sa inyo. Yung nagkasabi ng bulok, mag-request ka sa akin. Ipopost ko sa iyo kung ano yung kalapating, yung bulok na sinasabi na may ibon ako kay Punong Ministro. Kasi damay ako bulok ang ibon ni Punong Ministro Halos kalahati ng ibon ni Punong Ministro sa akin galing. Kanya galing. At saka sinasabi ko sa vlog, lagi niyong tatandaan, ang ibon ko, materialist lang. Kahit kay Punong Ministro, materialist lang ang ibon ko. Bloodline lang. Hindi ko sinabing magaling. Pero yung ibang mga nanonood sa vlog, nagtatanong sa akin, mini-message ako, Mentor, paano ba magpatuldok ng ibon? Nawawala sa ulat. Ang sagot ko, best nyo yan. Kayo ang nag-aalaga. Kahit sino sa atin, buong Nevesia na nagkakalapate, kaya nyong gawin yung tumutuldok ang ibon, nawawala sa ulap. Nasa pag-aalaga lang. Nasa pag-aalaga lang yan. Hindi yan sa materialista.
Binili yung 50 mil, binili yung 20 mil, binili yung 30 mil. Ako, bumili ako 100,000 sa World Trade, isang pares. Sabihin ko sa inyo, kinokross ko sa ibon ko. Pero hindi ko sinasabi na binili kong 100,000 na magaling yung ibon. Winning line siya, Peter Van Merwe. Pero hindi ko sinasabing, pag nilaban ko yun, magcha-champion. Lagi kong inuulit sa inyo. Hindi ko sinasabi magcha-champion yung ibon ko. Siguro, kung mag-champion yun, masabi ko sa inyo, tsamba o sinuwerte lang. Lahat tayong nangangalapate, buong Nubesia, basta sumali ka sa isang club, winning line yung ibon mo, champion line yung ibon na yan. Pero, depende lang sa pag-aalaga, sa pagkocross nyo ng ibon. Hindi porkit champion ka, hen champion, pag pinagpares mo, champion. Wag mong aasahan. Ako, experience ko, gift bird, champion line, pinagpares ko, nag-champion. Pero yung binili kong mamahalin, hindi nag-champion. Hindi ko sinisi yung kalapate, mismatch ang nangyari. Yun lang po, masasabi ko, yung mga beginner, tsaka yung nagbabas dyan, na may kalapati kayo, yung lagi ko sinasabi yan sa vlog, huwag nyong ipagyayabang yung kalapati nyo na kung saan nyo nabili, na champion line yan. Kasi, pag hindi gumawa, may sisi sa binilihan nyo. Sabihin, bulok pala yung ibon ni mentor. Yan, narinig ko, may bulok na ibon si punong ministro. Kung gusto nyo, yung nagsasabing bulok, mag-message ka sa akin. Isisend ko sa'yo yung mga, kung saan ako club sumali, kung saan nanalo ibon ko. Unang-una, MFFC. Alam nyo naman ang MFFC, umaabot ng 10,000 bird, 5,000 bird. Hindi ako nawawala sa top 10 pag sumali ako. Papakita ko sa iyo yung ebidensya. Kaya yung mga nagbabaser, huwag nyo na pong asarin, huwag na kayong parang ginagatungan nyo yung iba, yung mga player, ginagatungan ng mga hindi naman player. Kasi alam ko karamihan na nagbabaser, hindi sila nag-aalaga. Hindi nila alam yung hirap ng panser. At saka, yung sinasabi nyong bulok, hindi mag-aalaga ang isang member na magpapakatulad ni punong ministro, nagpagawa ng kulungan, magkano kulungan niya, magkano yung ginagastos niya, nagsiself-training, di ba? May lookman, tapos sa alagaan, tapos sasabihin nyo bulok. Siguro kung ako din yung si punong ministro, na sabihin nyo ako ng ganun, hindi man ako magaganti sa inyo ng comment, magsalita, pero masasaktan ako dahil parang minamaliit yung ibon Huwag nyo mabalitin. Lahat tayo ng ibon. Nubesia, magaganda na ibon dyan. Alaga lang ang importante. Yun ang tama. Alaga lang. Lagi ko sasabihin sa inyo, kasi ako nga sinasabi ko sa isa vlog. 1973, bata pa ako, 10 years old, nag-iibon na ako. Hanggang ngayon, walang player na big loop, small loop na hindi gumulong. Lahat tayo gumugulong. Merong player na nananalo, tahimik lang, hindi mayabang, simple lang. Meron naman player, kahit hindi nanalo, nagyayabang. Kaya ilagi ko sinasabi, kung saan man galing yung ibon nyo, big loop man, small loop man, winning line o champion line, kumare, wag niya natin ipagyabang. Alagaan natin, pag nanalo yan, ang pasalamatan mo, sarili mo. Sarili mo, number one. Kasi ikaw ang nagpanalo sa ibon mo. Meron ako, bumili sa akin. Babae, nakita nyo. Alam nyo yan, nakikita nyo yan sa vlog. Bumili. Pinagpares. Winning line lang yung ibon Bakit na pa-champion niya? Bumili sila ng ibon na mamahalin. Bakit hindi nag-champion? Nag-mismatch lang. Yun lang masasabi ko sa inyo. Kaya yung ibon nyo, kadalasan ng mga player bili ng bili. 1 taon, 2 taon. Pag hindi nag-match yung pairing, pinatapon. Ako, sabi ko sa inyo, pag bumili ako ng winning line ng ibon, champion line ng ibon, hanggat hindi namamatay yung ibon na yon, hindi ko siya tinitigilan kung saan ko siya i-cross. Cross ako ng cross. Hinahanapan ko ng match pairing. Hindi porke champion yung nabili, may papeles. Overall, champion. Overall, cup, champion. Hen, overall, pinagpares. Huwag po tayong aasa na pag nanganak, i-champion. Kasi kung inaasahan nyo yung gano'n na porke champion, magka-champion, wala na akong maglalaban sa karera. Yung mismo nag-champion, hindi niya ibebenta yung ibon niya dahil laging champion Wala nang lalaban Wala nang lalaban. Yun po lagi natin ilalagay sa utak natin, sa ulo natin. Huwag natin pagtalunan yung kalapate. Huwag niyo bigyan ng masamang isyo. Kung ano man po yung club na yan, kung may nagkamali man po kayo, magpaliwanag na lang po kayo sa yung mga player po na, mga maliliit na player nyo na hindi nila alam. Kaya
sa kay punong ministro sila nagsusumbong. Kasi si punong ministro yung nagbablog, siya yung may boses. Kaya huwag niyo pong mamasamain. Hindi po kayo magkalaban. Ay, hindi niyo ako kalaban. Magkakampi niyo po kayo. Kahit yung club natin na yan. Si punong ministro, yung club na yan, kaya niya mag-donate dyan eh. Kaya niya. Alam ko yan, kilala ko ito. Kaya niya mag-donate sa club niyo. Pag nanalo siya, pwede ko sabihin sa kanya, punong ministro, yung swerte mo sa club na yan, nanalo ka. Nakachamba ka man, swerte ka. Bigay mo na yung premyo. O, di ba po masaya, matutuwa yung mga member? O, sa totoo lang, kuya. Kaya ni punong ministro, kahit yung mag-Christmas party kayo dyan, si punong ministro, lapitan nyo, magdodonate to. Kilala ko to. Magbibigay ito, magdodonate to. Hilingan nyo lang. Basta, wag niyong pag-awayan, wag niyo pong bigyan ng malaking issue. Ayusin niyo na lang po yung club na yan para lumago ang club niyo. Magpaliwanagan lang po kayo siguro. Salitaan lang naman yan, wala lang pong sakitan. Yun lang po. Kalapati lang po ang naglalaban, hindi kayo. Kasi isang lugar lang kayo sa Nueva Ecija. Sana po maayos niyo yung gusot na yan. Wag niyong dibdibin na ganito, nagsalita. Maayos po yan, kasi kalapati lang yan. Oh. Yun lang po, masasabi ko. Naging sisti kasi sa kanila, ginawa nilang issue yung 1, 2, 3, 4, 5, tapos champion line kung kalapati. Yung 1, 2, 3, 4 ni punong ministro, sabi ko nga kay punong ministro, ayan na, lumabas na yung paghihirap mo sa ibon. Biruin nyo po, kung mag-training to, halos araw-araw. O magkano ang gastos? May lukman, papakainin yung lukman, pupunta sa destinasyon, magkano gasolina. Kaya kaya ng ibon na gumawa ng ganon. Kasi yung, sabi ko nga, yung nag 1 to 5 na yun, nagsarili ng daan yun. Nung self-training siya, alam niya na kung saan siya dadaan. Hindi na yung sumabit sa grouping. Hindi na yan sumabit. Kasi kung sumama sa grouping yung ibon na yan, maghihiwa-hiwala yan. Kaso kita nyo, kaso na issue. Kaso nga, na-issue yung time na mali daw. Delay Daw ng 10 minutes eh. Delay. Ito na-delay tayo. Napatunayan naman talaga ni punong ministro na, dinala nyo, naka-vlog, dumarating ang ibon niya. Nag 1 to 5. Sino bang tao? Kahit ako, alam ko ba yung kalapati ko na ganon, 5, mag 1 to 5? Kaya namanganga rin siya, na ano siya. Kaya ang sagot ko lang doon, ayun na, lumabas na yung pagsisipag mo, yung pagkatsaga mo, yung gastos mo, na pinakitaan ka na. Ang naging problema nga kuya pagkatapos nung lap na yun na nag 1, 2, 3, 4, 5 tayo na lap champion hindi naman sinabi sa akin ng club na iimbestigahan nila naniniwala ako na ako na talaga yung nakagawa nun. Kaya naman ibinlag ko. Kasi nakita ko pa sa vlog, yung presidente ata nung club, nagpunta sa bahay, nag-check. Chinek yung kalapate. Chinek yung iklap. Chinek niya, okay naman daw. Legit daw yung pagkapanalo ng lap na yun. Ngayon, kung hindi nyo matanggap na nag 1 to 5 siya, sana bigyan nyo man lang ng kahit na papel na certificate. Okay na rin kuya yun na kahit hindi nabigyan, eto na lang. Dapat man lang, nung nag-imbestiga sila nung after nung linggo na yan, Monday, sinabihan ako, punong ministro, yung ano natin, yung nag-lap champion ka, tsaka yung rank 1, 2, 3, 4, 5 mo, hindi mo na mabibigyan ng final result. Under investigation na. Sana pinuntahan nyo siya. Sana. Hindi niya na na-i-vlog. Hindi ko na na-i-vlog. Siyempre kahit ako po, excited ako, biro mo 1 to 5. Siyempre, kahit sino sa ating player sa Nueva Ecija, ginawa ng ibon mo yon, hindi ka ba proud? Hindi mo ba ikakalat yun? Baka ko sa kanila hindi mo naman nilitoke, biro mo, binablog mo, nakita mo yung dating, nakikita, ang dami nanood na dumarating ibon. Kahit sino sa inyo sa Nueva Ecija, proud kayo siyempre. Kahit sinong player, proud yun. Datingan ka ng ibon. Kahit ako nga, sabi ko kay punong ministro, punong ministro, tumanda ako sa larangan ng Kalapate, pero hindi ako nagparating ng top 10, 1 to 5, wala. Siguro po, kasali ako sa top 10. Kung gusto nyo pakitaan ko ng katibayan, may result ako. Top 10, 5 ginagawa ng ibon ko, 4. Pero, laktaw-laktaw. Mayroong 1, number 3, number 5, gano'n. Pupasok ako sa top 5. Pero, hindi sunod-sunod. Hindi ko nagawa yon. Kaya sabi ko kay punong ministro, saludo ko sa'yo. Nagawa mo yung beginner ka. Tsaka beginner lang po ito. Huwag nyong isuin na madadaya, nagugulang. Hindi nga niya. Ngayon lang po siya sumali sa inyo. Ngayon lang, ina-advisean ko lang siya. Ngayon lang po sumali sa inyo. Ito, parang 1 taon may higit lang. 1 taon pa lang. Punong ministro. Mula na umuwi ako, nung lumaban ako sa karera, 4 na beses. Huwag niyo pong bigyan ng malaking issue na nandaraya, umiiyak. Hindi po ito iyakin. Kaya nga po niya
magtayo ng club eh. Kaya lang, ang advice ko nga sa kanya, mahirap pumawak ng club. Katulad nga yan, tamo, nagkaka-issue. Mahirap pumawak ng club. Kaya dapat po, wag niyo pong palakihin yung issue. Kalapati lang po ang naglalaban, hindi kayo mismong tao. Lahat kayo sa Nubesia, magkakaibigan dapat, magkakasundo. Hindi dapat pag-awayin nyo ng yung personalan, dapat po walang ganun. Dapat, kasi kalapati lang po yan. Kalapati lang natin. Yung kalapati nga natin, pag pinalipad natin, hindi naman niya alam na nakikipagkarera sila eh. Kaya lang yan bumibilis dahil sa inyo. Kayo ang mentor, kayo ang nag-aalaga. Kaya bumibilis. Hindi yan bibilis kundi dahil sa inyo. Kaya nga lagi ko sinasabi nyo sa vlog, 60% kayo mismo, mentor, kayo ang nag-aalaga. 40% lang yung kalapati. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, alaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. With punong ministro, Love TV.